Hi everyone, welcome back to my channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video, magdi-discuss tayo ng 10 items na Civil Service Exam Reviewer para sa numerical reasoning or yung mga basic math. Okay? So let's start. Okay, so bawat slide, try nyo muna sagutan bago panoodin yung solution ko. Tapos comment nyo kung ilan yung naging score nyo. Okay, so number 1, change 15 and 1/4% to a decimal form. So para mabilis nating masagutan ito, kasi dapat sa civil service, tandaan nyo bawat item, 1 minute lang dapat. Okay? So para mabilis nating masagutan ito, isipin natin, ano lang, 15%. Baka kasi malito kayo sa fraction. Marami kasi takot sa fraction no? 15 and 1/4%, nakakatakot yung 1/4%. Pero isipin natin 15% lang para madali nating masolve. Di ba? Ang ibig sabihin ng percent ay over 100. Kaya nga percent over 100. Okay? Tapos, pag kinonvert natin yan sa decimal, ang ginagawa natin, dahil dinivide sa 100, dalawang zero, yung 15, ang decimal niya nandito sa dulo, i-move natin ng dalawa. Okay? Ang katumbas ng percent, i-move natin ng dalawa. Kasi nga, divided by 100 yon. So, therefore, ang 15% equal siya sa 0.15. So, ibig sabihin, ang 15 and 1/4% equal yan sa 0.15 yung simula. Yung umpisa, 0.15. Eh di, tingin tayo sa choices. Ang simula ay 0.15, letter D lang, wala nang iba. Okay? Therefore, letter D na agad yung sagot. So, madali nating na-solve. Pwedeng dinisregard na yung 1/4%. Kasi itong 15 and 1/4% equal yan sa decimal, that is equal to 15.25. Pag dinivide natin, 1 divided by 4, that is 0.25. Then, lagay natin yung percent dito. Tapos, yung percent, pag tinanggal natin yung percent, move lang natin ng dalawa. So, equal siya sa decimal, 0.1525. So para nga mas madali kanina, dinisregard na natin yung 1/4. So madali nang makita. Letter D na yung sagot dito. So next, number 2. Okay, so simpleng subtraction lang ng monomial ito. Like terms, parehas coefficient AB. Negative 14AB minus 27AB. So i-align lang natin. Negative 14AB minus 27AB. So same lang yan kapag nilagyan natin ng addition dito. Di ba pag nag-add tayo ng dalawang negative, ang ginagawa natin, i-add natin pero negative pa rin. Tapos same naman siya, similar term siya, so or like terms, copying lang yung AB, tapos i-add natin itong numbers. Negative 14 plus negative 27, so i-add lang natin yan, 14 plus 27, that is 41, pero negative yung sign. So therefore, the correct answer is letter E, negative 41 AB. Number 3, if A plus A plus A equals 30, B plus B plus B equals 15, and C plus C plus C equals 12, then A divided by B times C equals N. What is N? Okay, so kailangan isolve muna natin yung bawat variable natin. Itong A, itong B, tsaka itong C. Okay? So A plus A equal lang yun sa 3A. Equals 30. Solve for A, divide lang natin both sides by 3. So ito magiging 1 na yan, cancel na yan. A is equal to 30 divided by 3, that is equal to 10. Next, tatlong B daw ay 15, so therefore that is 3B equals 15. So ganun din, divide both sides by 3, 1 na lang ito. B is equal to 15 divided by 3 is 5. And then last, tatlong C, we have 3C is equal to 12. Divide both sides by 3. Therefore, C is equal to 12 divided by 3 is 4. Ngayon, i-substitute natin dito. A is 10, B is 5, so divided by 5. And then times C, C is 4. So ano daw yung value nito? So ngayon, para ma-evaluate yan, gamitin natin yung rule na PEMDAS. Maraming nalilito dito sa PEMDAS kasi yung pagkakaayos niya, multiplication, division. Sa multiplication and division and then addition and subtraction, same order ang multiplication at division, pati yung addition and subtraction from left to right dapat. Hindi porkit nauna yung M sa PEMDAS ay multiplication ang uunahin. Kaya dito ang mauuna yung division kasi same order yang M at D. Okay? So division muna, 10 divided by 2, that is 2. At 10 divided by 5 is 2. And then times 4. Final answer, 2 times 4 is equal to 8. Letter C. Okay? Para ma-check nyo kung tama yan, i-calculator nyo, tingnan nyo kung anong lalabas. 8 ang lalabas dyan. Okay, so next, number 4. So, ratio and proportion.
36 is to y equals 12 is to 18. Solve for y. Kapag naka-colon form, 36 is to y equals 12 is to 18. Kapag naka-colon form, ang gagawin lang natin, i-multiply natin yung dalawang dulo. Extremes ang tawag dyan sa dalawang dulo. Ito naman dalawang nasa gitna, ang tawag dito ay means. So ang rule natin, product of the means equals product of the extremes. So unahin natin itong may variable, y times 12, we have 12y, equals, i-multiply natin yung 36 tsaka 18. So hindi ko muna i-multiply, gawin ko lang 36 times 18. But hindi ko agad minultiply kasi lalaki yung number. Mas maganda, i-divide muna natin sa 12. Divide both sides by 12. Tapos, ika-cancel natin yung 12 sa 36 or sa 18. So itong 12, i-divide ko na lang sa 36 or yung 36, i-divide ko sa 12. Kasi eksakto siya. 36 divided by 12 equal na lang siya sa 3. O di ba mas madali nang mag-multiply, pwede nang i-mental kasi maliit na. 3 times 18. So 3 times 8, we have 24, carry 2. 3 times 1 is 3 plus 2, so we have 5. Therefore, the answer is 54, letter E. Next, number 5. What is the reciprocal of 22 and 1/2? Pag kinuha natin yung reciprocal, ang gagawin natin sa reciprocal, babaligtarin lang natin. Halimbawa, meron tayong A over B. Ang reciprocal niyan ay equal sa baligtarin lang natin. Baligtarin, so magiging B over A. Ito na yung reciprocal. Okay? So therefore, ang gawin natin sa 22 and 1/2, bago natin kunin yung reciprocal, kailangan naka-improper fraction siya, A over B. So gawin natin improper fraction, i-multiply lang natin ito. 2 times 22, we have 44. Tapos yung sagot na 44, i-add natin sa numerator. 44 plus 1, we have 45. Just copy the denominator 2. Then get the reciprocal, interchange. Ang reciprocal ay baligtarin lang ito, magiging 2 over 45, which is letter E. Okay, so halfway na tayo. So number 5, so commercial muna. So kung gusto nyo nga pala ng civil service exam reviewer, ito yung mga mare-recommend ko sa inyo. Ayan, meron ako na itong dalawa, itong 380. Ewan ko lang kung 380 pa rin ito, pero hindi nalalayo. Siguro mga bandang 400, ganyan. Tapos itong brain box, meron din ako nito. So maganda parehas. Tingnan nyo, 4.9 tsaka 4.7. Magkaibang reviewer itong dalawa pero parehas maganda yung explanation. Medyo mas mahal si brain box kasi mas makapal ito. Okay, pero madami yan. Magandang reviewer itong dalawa. Itong dalawa okay din pero wala pa ako nito. Okay? So yan. So iba yung nagre-review online tapos iba yung meron din kayong hawak na binabasa nyo lang na madaling ma-access. Okay? So kaya kung may budget, bili kayo niyan or enroll din kayo sa review center. Okay? So next, number 6. If A is to B equals 3 is to 4 and B is to C equals 8 is to 9, what is A is to B is to C? Pag ganitong tatluhan, so sinusulat ko lang muna yan. Itong tatluhan, A is to B is to C. Tapos pagbubuko din natin, yung A is to B daw, 3 is to 4. Di isulat ko dito sa first, dito sa unang row, isulat ko yung 3 is to 4. Tapos yung B is to C daw, dito ko isusulat, 8 is to 9. So itapat ko dito sa B is to C, 8 is to 9. Ang hinahanap natin, what is A is to B is to C? Para makuha natin yung ratio, kailangan itong column ng B magkaparehas dapat. So yun yung magiging problema natin kasi yung isa 4, yung isa 8. So kailangan pagparehasin natin. Ano bang madaling gawin para magparehas sila? E di itong first row, i-multiply natin parehas sa 2. Okay? I-multiply parehas sa 2 itong 3, tsaka itong 4, i-multiply natin parehas sa 2. Eh di magiging na siyang 3 times 2, 6. 4 times 2 is 8. Tapos itong sa baba, 8 is to 9. O di ba parehas na siya? So dahil parehas na yung letter B, parehas ng 8, ang ratio na natin, A is to B is to C ay ito na siya. 6 is to 8 is to 9. Okay? So yun na yung ratio ng A is to B is to C, 6 is to 8 is to 9. Dahil magkaparehas na yung B. Therefore, letter D ang tamang sagot. Okay, so next number 7. Okay, PEMDAS, 40 plus 35 divided by 7 times 6 minus 2 plus 8 minus 4 squared. So isulat natin yung PEMDAS. PEMDAS rule. Nilalagay ko lagi ito. Magka-same order yan.
Unahin natin may parenthesis tayo, no? So, dalawa yung parenthesis. Isa dito, isa dito. So, i-evaluate muna natin yung nasa loob ng parenthesis. Just copy the rest. 40 plus 35 divided by 7 times 6 minus 2. So, evaluate na natin. 4 na lang. Pwedeng tanggalin na natin itong parenthesis kasi isang number na lang siya. Okay? Isang number na lang, tanggalin na natin yan. Plus, ito i-parenthesis natin, naka-square pa siya dito. I-evaluate natin yung nasa loob. 8 minus 4, we have 4. Okay, so next, exponent na tayo. Exponent, so evaluate lang natin itong 4 squared. So we have, copy the rest. 40 plus 35 divided by 7 times 4 plus 4 squared. Yung ibang sinasagot 8. Hindi po yan 8 ha. Ibig sabihin ng 4 squared ay 4 times 4. So dapat ay 16. Okay? So next, sa multiplication and division na tayo. Tandaan, left to right ang multiplication and division. So may division tayo dito. Tapos may multiplication dito. Left to right tayo. So unahin natin yung division. Okay, so we have 40 plus 35 divided by 7, that is equal to 5, times 4 plus 16. Okay, so next operation, multiplication, 5 times 4, that is 20. So copy the 40 and then the 16. Next, i-add natin ito, 40 plus 20, that is equal to 60, plus 16, finally, 60 plus 16 is equal to 76, letter A. Okay? Next number, number 8. So another PEMDAS. So this time may decimal. So same din yan kapag may decimal. Ganun pa rin naman ang rule. So isulat natin yung PEMDAS para maisa-isa natin. Parenthesis tayo. Merong may parenthesis. Unahin natin itong may parenthesis. 45.6 plus 12.4 divided by 4 times, anong sagot dito? Subtract lang natin. O parehas naman decimal yung 0.2, no? So 8 minus 3. So 5 na lang ito. 5 plus 5.5. Dahil isang number na lang itong parenthesis, pwede nang tanggalin yung parenthesis. Okay? So gitna lang natin ito. Times 5 plus 50 plus 5.5. So exponent, wala. So dito na tayo sa multiplication and division. So inahin natin ng division, 12.4 divided by 4. Okay? So parang hindi eksakto yun. No? Eksakto pala yan. 45.6. So i-divide natin manually. 12.4 divided by 4. So eksakto naman. 12 divided by 4. That is 3. 3 times 4, we have 12. Subtract, we have 0. Bring down 4. 4 times divided by 4, that is 1. So may decimal dito. Itapat natin dito. So therefore, the answer is 3.1. So 1 times 4 is 4. Subtract 0 na siya. Okay? So therefore, we have plus 3.1 times 5 plus 5.5. Okay? So nasa MD pa rin tayo. Dito tayo sa multiplication. Okay? So we have 45.6. Pwede na sigurong i-mental ito. 5 times 1, that is equal to 5. 5 times 3, that is equal to 15. May 1 decimal place tayo. So therefore, 15.5. And then plus 5.5. Okay? So actually, pag addition na to lahat, pwedeng hindi na tayo mag left to right. Pag addition naman lahat, pwedeng unahin na natin ito para madali. Eksakto kasi pares 0.5, di ba? So 15 plus 5, that is 20. Tapos 0.5 plus 0.5, pwede 1 yun. So magiging 21 ito. Okay? So magiging 45.6 plus 21. So ano magiging sagot dito? Yung 0.6 i-bring down lang. 45 plus 21. So pakita na nga natin. Baka may mali ito. 45.6 plus 21. So bring down 6. 5. Tapat ang decimal. 5 plus 1 is 6. 4 plus 2 is 6. So therefore, 66.6, letter B. Okay? Number 9. 20% of what number is 55? So kapag ganitong percent, pwedeng gamitin natin yung formula na PRB. Pero hindi ko ginagamit ito eh. P is equal to rate times base. Tapos may triangle tayo dyan. May triangle dito. So yung P nasa taas. Tapos yung rate tsaka yung base nasa baba. Para kung ano yung hinahanap, madali nating masolve dito. Pag rate ang hinahanap, divide. Pag B yung hinahanap, divide din. Kapag P naman ay yung multiply. Pero hindi ko ginagamit yan. Ang ginagawa ko dito ay tinatranslate ko lang word by word. Mas madali yun. 20%, so isulat natin 20%. Of, ang ibig sabihin ng of ay multiplication.
What number? Ito yung hinahanap natin. Lagyan natin ng any variable na gusto nyo, and ang lagi kong ginagamit. Is ang ibig sabihin ng equal sign, and then 55. Okay? So yun. So mas madali ito i-translate word by word, gawan ng equation, and then solve the value of n. Tapos ang 20%, convert natin ito, pwedeng decimal, pwedeng fraction, depende sa gusto nyo. So kung gagawin ko fraction, 20% ibig sabihin lang yan, 20/100. Tapos times n equals 55. Ngayon, para matira ay n, kailangan i-multiply natin both sides by reciprocal 100/20. I-multiply natin both sides by 100/20 para makancel yung 20, cancel yung 100, n na lang ang matitira dito. Okay? So tapos itong 100 divided by 20 equal lang yan sa 5. So pag minultiply natin ito, 5 times 55, anong magiging sagot? 5 times 5, we have 25. 5 times 5 is another 25 plus 2. We have 27. Therefore, letter E ang tamang sagot. Okay? Or pag ginamitan natin ng decimal, ipakita lang natin. Kung decimal ang ginamit natin dito, so magiging siyang 0.20 or 0.2. Ang 20% ay 0.20 or 0.2, same lang yan dahil 0. Times n, so 0.2n is equal to 55. So to solve for n, divide both sides by 0.2. Cancel na ito. Therefore, n is equal to 55 divided by 0.2. Gawin nating whole number. Move ng isa. Move ng isa dito. So, magiging 550 divided by 2. Pag hinatid natin sa dalawa yung 550, equal siya sa 275. So, same answer. So, depende sa inyo kung gusto nyo gumamit ng fraction or kung gusto nyo gumamit ng decimal. Same answer lang yan. Kapag ito namang formula ang ginamit natin, ang hinahanap dito, what number is 55? So, ang nawawala dito ay yung 20% of base ang nawawala dito. Base. Okay? Ang hinahanap natin dito, base, kapag ginamit natin itong triangle, base ang nawawala. So, therefore, ang formula ay P divided by R. So, B is equal to P divided by R. So, ang P natin ay yung 55. Tapos yung rate natin ay 20%, that is equal to 0.2. So ito na rin yun. Same na siya dito. Okay? So kaya kahit anong formula, ayan. So same answer, lahat ay 275 ang magiging sagot. So last number, number 10. Fill in the missing term, 10, 15, 20, 30, 50, 90. So ano yung ina-add kaya dito? Obviously, ang pattern nito ina-add kasi pag nagmo-multiply parang malabo no? Lumalaki yung number. Pag lumalaki, ang pwedeng pattern nun, addition, multiplication, raising to a power, so mga ganon. So try muna natin, syempre pinaka-basic, ina-add. 15 naging 20, nag-add tayo ng 5. 20 naging, oops, ba't napapunta dyan? 20 naging 30. So pag napipindot ko pala doon, so i-write ko nga dito. 15, 20, 30, 50, 90. Ano yung next number natin? So ano yung inad dito? Plus 5. Dito 20 naging 30 plus 10. 30 naging 50. So plus 20. 50 naging 90 plus 40. Ayun yung ina-add natin na dodoble. Yung 5 naging 10 times 2. 10 naging 20 times 2. 20 naging 40 times 2. So, ibig sabihin, yung next na i-add natin times 2, magiging plus 80 dapat. So, 90 plus 80, that is equal to 170, letter E. So, that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kita-kita pa tayo sa mga mas marami pang mga review para sa civil service exam, para sa college entrance test, or sa LET na mga basic math. Okay, so good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless. Kung first time nyo makapanood dito sa aking channel, huwag kalimutang subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga upload. Bye-bye!